Arangkada, arangkada, Pinoy, arangkada, Pinoy! Sa puntong ito, makakasama natin ang isang tagapagsalita ng Department of Labor and Employment para talakayin ang programa ng ahensya na naglalayong bigyang ayuda ang mga mahihirap nating kababayan na nagnanais magsimula ng negosyo. Alamin natin ang Integrated Livelihood and Emergency Employment Program na inilatag ng DOLE at para ipaliwanag ng mas mainam ang programang ito, kasama natin sa studio ang project leader ng DOLE NCR, si Mon Perez. Mon, magandang umaga. Magandang umaga, Ted, at magandang umaga rin sa lahat ng mga tagapakinig ng Arangkada Pinoy. Mon, pakibahagi nga sa ating mga listeners ang tungkol sa programa ng Department of Labor or Employment na Integrated Livelihood and Emergency Employment Program o DLEP. Ano ba yung programang ito? Ang DLEP ay tugon ng Department of Labor and Employment sa panawagan ng ating Pangulo na tungo sa tinatawag na inclusive growth, job generation, at poverty reduction. So, sino ang nais bigyang tulong ng programang ito at paano ito nakakatulong sa ating mga kababayan? Layunin ng programang ito na tulungan yung mga tinatawag nating vulnerable at marginalized sectors. Ito yung mga farmers, mga fisher folks, yung mga unpaid family workers, seasonal workers, yung mga parents of child laborers, ganun din yung mga manggagawa na nawalan ng trabaho dahil sa natural or man-made calamities. Ang DLEP, Ted, ay may dalawang uri ng pagtulong. Ang una dito ay ang livelihood or kabuhayan program kung saan tayo ay nagbibigay ng kapital or dagdag puhunan sa mga beneficiaries natin na gustong magsimula ng kanilang negosyo. Ang pangalawa naman ay yung wage employment. Ito yung emergency employment or tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged and displaced workers or TUPAD. Ito ay isang community-based na programa kung saan ang ating mga beneficiaries ay maaaring magtrabaho ng 10 hanggang 30 araw. So, ang programang ito ay tulong pinansyal para sa ilan nating mga kababayan? Tama ka dyan, Ted. Ngunit gusto kong bigyan diin na bagamat ito ay isang grant, ang ating mga beneficiaries ay hindi makakatanggap ng cash. Ngunit ang ibibigay namin sa kanila ay yung mga gamit tulad ng appliances, equipment, raw materials na kanilang kakailanganin sa pagsisimula ng kanilang pangkabuhayan. Kasama ba sa programa ninyo ang pagbibigay ng training para sa mga grupo at individual na pasok sa programang ito? Nakapaloob din sa programang ito yung tinatawag natin mga skills training, no? Kung saan binibigyan ng pagsasana yung ating mga beneficiaries, no? Tulad ng basic bookkeeping, leadership skills, at saka yung occupational safety and health. So, kamusta naman ang programa na ito? Sino na ba ang mga nabigyan ninyo ng assistance? Ilan sa mga nabigyan natin ng tulong pinansyal, no, ay yung mga PWDs, yung mga senior citizens, yung ating mga kabataan, yung mga magulang ng child laborers, ganun din yung mga informal settlers at yung mga maliliit na manininda sa UP campus. Nabanggit mo yung mga taga-UP campus. Pwede mo bang ikwento ang tungkol dito? Ito yung samahan ng manininda sa UP campus, no? Kung magagawi ka, Ted, sa Academic Oval, no, sa UP Diliman, makikita mo sila, ito yung mga nakapalibot doon. Ito ay nabigyan natin ng financial assistance, yung individual livelihood financial assistance. Ganun din, dahil sa husay nila, no, dahil napaunlad nila yung mga negosyo na naibigay natin, binigyan sila ng dagdag na tulong through yung community-based project naman. Dito naman ay clean and green project naman ang kanilang pinopost at recycle dito lahat ng mga basura na naiipon nila sa kanilang pagtitinda. May katuwang ba ang DOLE sa programang ito? So tulad ng iba't ibang programa at serbisyo ng ating pamahalaan, ito ay ipinatutupad sa pamamagitan ng convergence o yung pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, ng civil society at ng private sector. So kasama namin dito ang DTI, DOST for technical, ito tawag natin technical assistance, ganun din ang TESDA para naman sa skills training. Para sa mga nakikinig natin na interesado at kwalipikado sa programang ito, ano ang kanilang dapat gawin? Para sa ating mga listeners na gustong i-avail yung DLEP, no, maaari po silang mag-submit ng kanilang project proposal, ng kanilang business plan,
At ito ay ginagawa ng appraisal or evaluation, no, upang makita yung feasibility ng kanilang proposal. Meron po tayong tinatawag na checklist at tinitignan po doon, no, yung mga iba't ibang indicators or components kung nakapaloob po ito sa kanilang proposal. Sa mga gustong makakuha ng iba pang impormasyon ukol sa programa ninyo, Mon, saan sila pwede lumapit o tumawag? Maaari po kayong makipag-ugnayan sa pinakamalapit na DOLE Field Office or pwede po kayong tumawag sa 400-6242 or pwede rin po kayong bumisita sa aming website at www.dolencr.gov.ph. Maraming salamat sa iyo, Mon, at sa iyong oras at sa pagpapaunlak sa amin na ngayong umaga. Maraming salamat din po sa pagkakataon na maibahagi ang isa sa mga programa ng Department of Labor and Employment. Si Mon Perez ng Dole NCR. Samantala mga kaibigan, ang oras ganap ng alas 8:35 ng umaga. Sa pagbabalik, bigyan daan naman natin ng ilang mensahe mula sa ating mga tagapakinig at alamin ang mga simpleng tips para makaiwas sa mga karaniwang sakit ngayong taginit. Ang mga yan sa aming pagbabalik. Arangkada! Arangkada! Pinoy! Pinoy! Pinoy!